Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gedeon. Walang eksaktong taon. Bayawan, Negros. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang tendero ng karne sa palengke itong si Gedeon. Maliban sa pagtitinda, siya din mismo ang umaangkat at nagkakatay ng baboy na dinadala sa palengke tuwing umaga. Mabilis naman itong nauubos dahil napakadami na ng suki. Isa na dito ang matandang babaeng may-ari ng isang karinderya sa lugar. Ang kadalasan binibili nito ay nilinis na lamang loob at dugo ng baboy na ginagawa niyang dinuguan. Walang palya kung bumili ng lamang loob ang matanda dahil kagaya ng tindang karne ni Gedeon, mabilis ding nauubos ang dinuguan. Kasama ni Gedeon sa pagkakatay ang pinsang si Arturo. Pangkaraniwang mga binata kung titignan ng dalawa. Ngunit may isang bagay silang pinakaiingatan. Ito ang kanilang trabaho kapag gabi. Matapos katayin ang mga baboy na ititinda nila sa palengke, naglilibot sa buong bayan ang dalawa upang mangaso. Mukhang maganda ang pakiramdam ko ngayon, Insan. Sa palagay ko, mahuhuli na natin yung walang hiyang aswang na pumatay ng buntis sa kabilang baryo Wika ni Gedeon habang naghahanda ng kanilang mga kagamitan. Oo nga, Insan Ramdam ko ding mahuhuli natin yung impaktong yon. Tugon ni Arturo. Marahil nagtataka kayo kung bakit ito ginagawa ng dalawa. Ito ay sa kadahilan ng biktima din ang mga magulang nila ng pananalakay ng aswang. Aatras tayo ng 18 taon. Kapwa 7 taon silang dalawa na maganap ang karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mga magulang. Papauwi sila noon mula sa isang handaan. Kasama nila sa paglalakad ang kani-kanilang mga ama. Nang bigla silang harangi ng mga hindi kilalang lalaki. Hindi na nagsayang ng oras ang mga ito. Kaagad nilang sinugod ang mga magulang nila Gedeon. Sa kasamaang palad ay napatay ang kanyang ama. Samantalang ang tatay naman ni Arturo ay nagawa pang makauwi kasama silang dalawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, tuluyan na din itong pumanaw dahil sa lalim ng sugat sa tagiliran. Hindi na nila ito nagawang dalhin pa sa ospital dahil ang pinakamalapit na pagamutan sa kanila na mga sandaling yon, kailangan pang lakbayin na mahigit 4 na oras. Dahil sa nangyari, isinumpa ng dalawang bata na kapag lumaki sila, tutugisin nila ang mga aswang na pumatay sa mga magulang. Nagsanay ang dalawa sa pakikipaglaban sa ilalim ng isa pa nilang tiyuhi na si Enrico, na isa ding kilalang antingero sa lugar. Tinuruan sila kung paanong mangalap ng mga mutyang maaari nilang gamiting panglaban. Sa paglipas ng panahon, kapwa nagkamit ng kanya-kanyang mutya ang magpinsan. Si Gedeon ay nakakuha ng 2 mutya, isang ngipin ng kalabaw at isang bertud mula sa baong may isang mata. Nagtaglay ng pambihirang lakas si Gedeon na kayang-kayang tapatan ng lakas at bilis ng isang aswang. Samantalang si Arturo naman, nagawang makakalap ng ngipin ng kidlat. Kagaya ng pinsan, naging matalas din ang pakiramdam. Kasabay nito ang kakaibang liksi at bilis na nagagamit naman niya pagdating sa habulan. Ang pinakaunang misyon nila ay nang malaman ng magpinsan na may nananalasang isang bagong yanggaw sa kanilang bayan. Halos wala pang tao sa baryo nila ng mga panahong yon, kaya medyo magkakalayo ang tahanan.
Napakalawak na tubuhan ang buong paligid. Kaya naman napakadilim din tuwing sasapit ang gabi. Nang malaman naman nila ang kinaroroonan ng isang buntis, kaagad nila itong pinuntahan dahil alam ng dalawang binata. Ito ang susunod na pupuntiryahin ng isang bagong yanggaw. Kaunting kaalaman lang tungkol sa mga bagong yanggaw. Sila ang mga uri ng aswang na unang beses pa lamang nakapagpalit ng balat. Sa makatuwid, hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang pagkasabik sa dugo ng tao. Wala silang pakialam kahit tirik ang araw. Kapag dumaan sa harap nila ang isang pagkain, siguradong kaagad nila itong susunggaban. Balik tayo sa kwento. Pagdating ng dalawang binata sa bahay ng buntis, kaagad silang nagsipagtago sa magkahiwalay na direksyon. Gamit ang sabulag na tinuro sa kanila ng tiyuhin, buong gabi nilang minanmanan ang tahanan ng babae. Ngunit ilang oras ang nakalipas ay hindi pa din nagpapakita yung aswang. Insan, mukhang hindi na magpapakita yung aswang . Sisikat na ang araw . Baka ibang bahay ang pinuntahan nun. Wika ni Gedeon. Napagtanto din ni Arturo na tama ang pinsan. Kaya kagad na itong nagyayang umuwi. Akmang tatayo na sana ang dalawa mula sa pinagtataguan nang nakarinig sila ng tunog na tila hinihingal na baboy. Nang tignan ng buong paligid, wala naman silang nakitang paparating. Kapwa sila nakatingin sa dako kung nasaan yung tahanan ng babae. Ngunit ang hindi nila alam, nasa likuran na pala nila ang hinihintay na aswang. Anak ng Arturo, dapa! Sigaw ni Gedeon. Nang makita niyang bumulusok mula sa itaas ng puno ang isang lalaking walang saplot. Dali-dali namang dumapa si Arturo sabay bunot ng patalim. Paglingon ng nilalang sa kanila, mabilis din siyang nakatayo at sinugod ito. Dahil sa liksi ni Arturo ay nagawa niyang itarak ang itak sa leeg ng aswang nang walang kahirap-hirap. Sabay hila nito para tuluyang maputol ang ulo ng nilalang. Nang masiguro na ni Arturo na patay na ang kalaban, kagad naman itong nilapitan ni Gedeon upang tadtarin ang katawan at sunugin ito. Nalaman ng tiyuhin nila ang kanilang pamamaraan at sa huli ay binansagan sila nitong ang berdugo at ang matador. Sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy nila ang pagtugis sa mga aswang dahil hinahanap nila ang mga pumatay sa mga magulang. Ngunit sa kasamaang palad, sa loob ng mahabang panahong paghahanap at pakikipaglaban, hindi nila ito natagpuan. Hanggang sa lumaon ay sinalunan nila ang trabaho ng isa pa nilang tiyuhin na may pwesto na nagbebenta ng karne sa palengke. Napagtanto ng dalawang binata na kailangan din nilang kumayod para mabuhay. At dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pinili nilang dalawang tutukan ang negosyong iniwan sa kanila. Insan, si Aling Tasya ba? Kumuha na ng lamang loob at dugo. Tanghali na kasi, pero hindi ko pa siya nakikita. Tanong ni Arturo. Kadalasang kinukuha ng matanda ang order na pangdinuguan 9:00 pa lamang ng umaga. Ngunit ng araw na yon hindi siya nakapunta ng palengke. Naging malapit na din si Gedeon sa matanda. Kaya naman nag-aalala ang mga ito baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang mabuti pa pinsan, ako na ang magdadala ng mga order niya. Magligpit ka na lang ng mga gamit para pagbalik ko. Makauwi na kaagad tayo. Wika ni Gedeon. Kaagad dinala ang baldeng may lamang dugo at lamang loob ng baboy.
Pagkarating sa karinderya ni Aling Tasha, kagad niyang napansing nakabukas ang pinto ngunit sarado ang bintana kung saan siya naglalagay ng mga lutong ulam. At ang nakakapagtaka, wala namang mga kaserola at lalagyan ng paninda. Tanghali pa lamang ng mga oras na yon at marami ang kumakain sa kainan ng matanda. Ngunit ng araw na yon, walang katao-tao at tila nagsara pa ng maaga si Aling Tasha. Aling Tasha, magandang tanghali. Hindi na naituloy ng binata ang pagtawag dahil kagad niyang narinig ang isang mahinang daing na parabang nahihirapan. Dali-dali niyang nilapag ang kanyang balde at pumasok sa loob ng karinderya. Dito niya nakita ang ilang katawan ng mga taong wala ng buhay. Kagad niyang hinanap ang matanda. Ngunit wala ito sa mga bangkay na nagkalat. Pumunta sa kusina para tignan. At dito niya nakita ang matanda na wala na ding buhay. Dali-daling bumalik si Gedeon sa pwesto nila sa palengke para ipaalam ang lahat ng nakita sa karinderya. Sa palagay ko, hindi tao may gawa nun sa matanda, insan. Wakwak yung mga lalamunan at wala nang lamang loob yung mga bangkay ng datnan ko. Wika ni Gedeon. Kagad naman siyang inaya ni Arturo pabalik doon ngunit sa kasamaang palad. Pagkarating nila sa lugar, may mga otoridad nang nag-iimbestiga. Naalala ni Gedeon na naiwan niya ang kanyang balde sa loob. Ako, kapag minamalas ka nga naman insan, naiwan ko sa loob ng karinderya yung baldeng may lamang dugo at bituka. Nahaloko na. Sana walang nakakita sa akin. Baka ako pa yung pagbintangan niyan . Wika ni Gedeon. Medyo kinakabahan ito kaya kagad na din silang umalis. Mamayang gabi, Gedeon. Dito tayo mag-iikot. Baka sakaling makita natin dito yung dumali kay Nanay Tasha. Mungkahi ni Arturo. Sumang-ayon naman si Gedeon. Kagad na silang umalis sa lugar. Kinagabihan nga ay bumalik sila sa karinderya upang magmatsyag. At hindi nagkamali ang magpinsan. May isang lalaking nagpakita sa tapat mismo ng kainan. Hindi umalis ang dalawa sa kanilang pinagtataguan. Hanggang sa masigurado nga nilang ito ang nambibiktima sa kanilang bayan. Ano pang iniintay natin, insan? Baka makatakbo pa yan . Isipin mo nga, maliban sa ating dalawa, sino pang taong nasa matinong pag-iisip ang magagala sa ganitong oras ng gabi? Habang may nambibiktimang aswang. Wika ni Arturo. Ngunit kagad siyang pinigilan ni Gedeon. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos, insan. Malay natin ginabilang si Manong ng pag-uwi galing sa inuman. Tignan mo, pasuray-suray pa yung paglalakad. Tugon ni Gedeon. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lamang kumilos ng kakaiba ang lalaki. Na parabang naninigas ang buo nitong katawan. Kitang-kita din ng dalawa ang unti-unting pagbabago ng kulay ng balat nito. Medyo maliwanag ang buwan ng mga sandaling yun. Kaya malinaw sa kanilang dalawa ang ginagawa ng lalaki. Matapos nitong magpalit ng balat, kagad itong tumalon sa itaas ng bubong ng karinderya at umangil ng napakalakas. Kasunod ng pag-angil ng lalaki, ang walang tigil na pag-alulong ng mga aso. Anak neng, sabi ko sa'yo sagurin na natin . Wika ni Arturo. Oo nga, sabi mo nga. O tara na, sugurin na natin.
Pagsang-ayon ni Gideon. Sabay silang lumabas sa pinagtataguan at kaagad din silang napansin ng aswang. Kaya tumalon ito pababa ng bubong. Tumakbo ng mabilis papasok sa kagubatan. Hindi naman nagdalawang isip ang magpinsan. Dali-dali nila itong hinabol. Mabilis na naabutan ni Arturo ang nilalang. Ngunit napahinto siya sa pagtakbo nang makita niyang tumigil ang lalaki sa kalagitnaan ng kagubatan. Sakto namang pagdating ni Gideon na hindi na napigilan ang sarili. Tuloy-tuloy na ito sa pagsugod sa lalaki. Ang hindi nila alam, parehas silang nahulog sa bitag ng aswang. Hindi ko alam na napakapurol pala ng mga kokote niyo. Kayo palang dalawa ang pumapatay ng mga kalahi ko. Ngayon, pagbabayaran niyo ang kawalang hiyaan ninyo. Wika nito habang sakal-sakal si Gideon. Teka, bago mo ko patayin, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Gideon. Bagaman nahihirapan ng huminga ay nagawa pa nitong magtanong ng pangalan ng aswang. Hindi mo na kailangan pang malaman, bata. Dahil mamamatay ka na din naman. Kayong dalawa. Pero sige, sa huling pagkakataon pagbibigyan kita. Ako si Benolibo. Tandaan niyo ang pangalan ko at baunin niyo sa hukay ang pagmumukha ng aswang. Napapatay sa inyo. Wika nito. Ngunit napalitan ng seryosong mukha ang pagngiti niya nang maramdaman niyang pinipiga ni Gideon ang braso. Sa sobrang lakas ng pagkakapiga, kagad niyang nabitawan ang leeg ng binata. Oo, tama ka. Mamamatay kaming dalawa. Pero hindi yon ngayong gabi. Tugon ni Gideon. Sabay tadyak sa sikmura ni Benolibo. Napaluhod ito sa lakas ng pagkakasipa at halos isuka niya ang kanyang lamang loob dahil sa sakit. Walang hiya ka. Magbabayad ka sa kalapastanganan mo. Muling wika ni Benolibo. Sabay taas ng kamay. Mula sa kadiliman ay naglitawan ang mga aswang. Tinatayang nasa mahigit 10 ang bilang ng mga ito. Mukhang isang malaking pagkakamali ang pagsasama-sama niyo sa isang lugar. Matanong ko nga kayong lahat. Hindi pa kayo nangihinayang sa mga buhay niyo? Wika ni Arturo habang binubunot ang itak. Nang itapat niya ito sa liwanag ng buwan, nagsipag-atrasan ang mga nakapalibot sa kanilang magpinsan. Medyo nalilito kami kung sino ang uunahin namin. Kaya kung gusto nyo, kayo na ang bahalang lumapit. Wika naman ni Gideon habang nilalabas ang kanyang latigong gawa sa buntot ng page. At dahil sa sobrang pagkainis, kagad naman silang sinugod ng mga aswang. Isa-isang pinaghahampas ni Gideon ang mga ito. At sa tuwing tatamaan sila ng latigo ng binata, napapahiyaw ang mga ito sa sakit. Hanggang sa tuluyan na silang nagdalawang isip pang sumugod. Anong problema? Bakit tumigil kayo sa pagsalakay? Sila ang umuubos sa iba nating galahe. Wika ni Benolibo sa mga nag-aatrasan niyang mga kasamahan. Alam namin yan, Benolibo. Pero ang dalawang binatang yan, ang tinatawag nilang berdugo at ang matador, ayaw naming tadtarin ang katawan namin at sunugin. Pasensya ka na, Benolibo. Sa palagay ko, labas na kami sa problema mo. Wika ng isa sa mga aswang.
na kagad ding umalis. Nagsipagsunuran na din ang iba at naiwang mag-isa si Venolibo. Huwag ka nang magtangka pang tumakas dahil alam mong hindi mangyayari yon. Huwag kang mag-alala dahil hahabulin din naman namin yung mga kasama mo para magsama-sama na kayong bumalik sa pinagmulan niyong impyerno. Wika ni Gideon. Ngunit nang susuguri na niya ito, bigla na lamang may lumapag na isa pang aswang sa harapan ni Venolibo. Akalain mo nga naman, ang lalaki niyo na. Nung huling kita ko sa inyo ay mga siponin pa kayo. At alam niyo ba, hanggang ngayon nalalasahan ko pa din ang dugo ng mga tatay niyo sa dila ko. Wika ng aswang. Nanlaki ang mga mata ng magpinsan. Dahil nakatayo na sa harapan nila ang aswang na matagal na nilang hinahanap. Pinunong Matias, mabuti na lamang at dumating kayo. Kung hindi baka wala. Hindi na naituloy ni Venolibo ang sasabihin. Dahil bigla na lamang siyang sinaksak ng lalaking nagangalang Matias sa tiyan gamit ang kamay. Hindi ko kailangan ng mga walang kwenta sa hanay ko. At kayong dalawa naman, huwag kayong mag-alala. Dahil ibibigay ko sa inyo ang hinahanap niyo. Wika ni Matias. Habang pinapahira ng panyo ang dugo ang mga kamay. Kagad bumunot sa Gideon ng itak. Ganon din ang ginawa ni Arturo. Nakaramdam ng kakaibang galit ang magpinsan dahil nagbalik sa mga alaala nila ang ginawa ni Matias sa kanilang mga ama. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa tatay ko. Wika ni Gideon. Ngunit kagad itong pinigilan ni Arturo. Dahil alam nitong hindi na gumagana ng maayos ang pag-iisip ng pinsan. Sandali lang, Gideon. Wala kang magagawa kung puro galit ang paiiralin mo. Tignan mo ang nilalang na yan. Wala siyang awang pumatay. Kahit kalahi niya, hindi niya pinapalampas. Wika ni Arturo. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Gideon. Kagad nitong sinugod si Matias. Mabilis namang nakaiwas ang aswang. Ano bang pinagagagawa mo? Sa palagay mo, matatalo mo ko sa ganyang abilidad? Pangungutya ni Matias, na lalo pang nakapagpainit ng ulo ni Gideon. Sunod-sunod niya itong sinalakay gamit ang itak at buntot pagi. Ngunit ni isa ay hindi man lamang siya nakatama. Alam ni Arturo na maaaring mapahamak si Gideon. Kaya naman nakisali na din ito. Gideon, makinig ka sa akin. Kung gusto mong mapatay ang aswang na yan, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Nababasa niya ang bawat galaw mo. Pero kung dalawa tayo ang sabay na sasalakay, maaari natin siyang malito. Isa ang tatanggap ng atake at isa ang magbibigay sa kanya ng pinsala. Ano, handa ka na ba? Mungkahi ni Arturo. Napagtanto ni Gideon na tama ang sinabi ng pinsan. Kagad itong naghanda at sa hudyat ni Arturo. Sabay nilang sinugod si Matias. Nagulat naman ito dahil hindi magkasabay ang pag-ataking ginagawa ng dalawa. Nang masangga niya ang itak ni Gideon, kagad naman siyang tinamaan ng sipa ni Arturo. Nagpatuloy ang kanilang pagsalakay sa ganitong ayos hanggang sa tuluyan nilang napabagsak si Matias. Sa wakas, maipaghihiganti ko na din ang tatay ko. Wika ni Gideon habang binubunot ang isang sandata mula sa likuran.
Nanlaki ang mga mata ni Matias nang makita ang hawak ng binata. Isa itong binsol ng page. Itinarak niya ito sa dibdib ni Matias at napahiyaw na lamang dahil sa sobrang sakit. Sinubukan pa niyang bunutin ang binsol. Ngunit lalo lamang itong bumabaon sa tuwing hahawakan niya. Kasunod nito ay ang paggagupit ng binata ng buntot page. Halos hindi magkamayaw si Matias dahil sa hirap na pinaparanas sa kanya ng dalawang binata. Itutuloy ng pinsan ko ang pagpapahirap sa'yo. Hanggang sa hilingin mong patayin ka na lang namin. Wika ni Arturo. Dagtagal pa ng ilang oras ang paghagupit ni Gedyong kay Matias. Hanggang sa kusa na itong sumuko. Itinarak ng binata ang gulok sa leeg nito at hinila para putulin ang ulo. Kagaya ng palagi nilang ginagawa. Tinadtad naman ni Arturo ang katawan ni Matias. Sinunog sa harapan mismo ng mga nakatagong aswang. Tandaan niyo ang araw na ito. Dahil sa oras na may makita kaming kagaya niyo sa daan, hindi kami magdadalawang isip na patayin kayo. Kaya wag na niyo na kaming susubukan pa. Wika ni Gedyon. Isa-isa nang nagsipulasan ang mga nilalang na nakatago sa dilim. Sa paglipas ng mga panahon, halos wala na silang nababalita ang mga aswang na umaaligid sa bayan. Nagbalik na din sila sa pagtatrabaho. Ngunit alam nilang hindi magtatagal. Muling magbabalik ang mga aswang. Kaya naman nanatiling alerto ang magpinsan. Bit-bit ang kanilang bansag na ang matador at ang berdugo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Bunso si Luis sa 3 magkakapatid. Sa isang maliit na bayan siya naninirahan mag-isa. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon ng isang araw ay merong kumatok na otoridad at hinatid sa kanya ang pamangkin niyang si Ina. Napag-alaman ni Luis na naaksidente ang kapatid niyang babae. Kasama ang anak nito ngunit si Ina lamang ang nakaligtas. Nabigla at nalungkot si Luis sa balita. Hindi niya inaasahan na sa murang edad ng kapatid, mawawala ito ng ganun-ganun lang. Ang masaklap pa sa sitwasyon ay hindi nila natunton ang nakabangga dito. Pinapasok na si Ina sa tahanan at kalaunan ay naging komportable na ito kasama si Luis. Napansin ni Luis na may nag-iba sa pamangkin. Tila hindi na pantay ang haba ng mga braso nito at medyo malaki ng kaunti ang ulo. Naisipan niyang maaaring resulta ito ng aksidente ngunit hindi yun naging sapat upang hindi siya mabiktima ng pambubuli. Dahil dito ay napilitang maglaro mag-isa sa loob ng bahay si Ina. Ginawa ni Luis ang lahat ng makakaya upang maibigay dito ang mga kailangan niya katulad ng pagkain, tirahan, oras at pag-aalaga. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan na naging mabuti ang kalagayan ng bata. Isang araw ay merong kumatok sa pintuan. Hindi alam ni Luis kung sino ito. Isang matangkad na lalaki na hindi maayos ang kalagayan. Maitim ang ilalim ng mga mata nito at madumi ang suot. Kuya, mukhang nagkamali ka po ata ng pinuntahan . Wika ni Luis. Sabagay, ilang taon din naman tayong hindi nagkita kaya hindi mo talaga ako maaalala.
Ako ito, Luis. Si Kuya Rico mo. Tugon ng lalaki. Kuya Rico? Bakit po kayo napadalaw, kuya? Akala ko po nasa ibang bayan ka. Tanong ni Luis. Meron kasing nangyari doon at kailangan kong umalis. Wala naman akong ibang pamilya kung di ikaw. Kaya dito na lang muna ako ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Ako na ang bahala sa panggastos natin at sa pang-araw-araw at... Biglang napatigil si Kuya Rico sa pagsasalita nang makita ang batang babae. Kuya Rico, si Ina po pala. Pamangkin natin. Anak po ni ate. Pagpapakilala ni Luis. Nasa na nga ba si Mercy? Hindi ko alam na may anak na pala siya. Tanong ni Kuya Rico. Wala na po si Ate Mercy, kuya. May nakabangga po sa kanila at si Ina lang po ang nakaligtas. Tugon ni Luis. Nakakalungkot nga yan. O siya, pupunta na ako sa bakanting kwarto. Magpapahinga muna ako. Huling sabi ni Kuya Rico at tinignan niya ang bata. Kagad kinuha ni Ina ang kamay ni Luis. Wika nito. Natatakot siya sa kanilang Kuya Rico. Naninibago ka lang, Ina. Sanay ka kasing tayong dalawa lang eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nasanay ka na kay Tio Rico mo, hindi ka na matatakot. Wika ni Luis. Kinabukasan. Galing palengke ang binata at nagulat siya nang sinalubong ito ng pamangkin sa labas. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at lumabas din si Kuya Rico. O anong problema, Ina? Tanong ni Luis. Ngunit hindi nagsasalita ang bata at nagtago lamang ito sa likod niya. Nag-uusap lang naman kami ng bata eh. Mukhang matagal-tagal pa bago siya masanay sa presensya ko. Akin na yun, Luis. Ako na ang magliligpit ng mga pinamili mo. Wika ni Kuya Rico. Kinuha na niya ang bitbit ni Luis. Nang makaalis ang kuya sa paningin nila, kagad hinarap ni Luis ang pamangkin at nagtanong. Sinabi naman ng bata na natatakot siya dito. Palagi itong sinusundan ni Kuya Rico at kung ano-ano ang tinatanong niya na hindi naman niya maintindihan. Kagad naisip ni Luis na baka may binabalak na masama ang kuya sa pamangkin. Bagamat hindi niya ito inaasahan, dahil matino naman ang pagkakakilala niya sa kuya. Ilang taon rin ang lumipas at maaaring nagbago na ito. Simula ng araw na yon, hindi na iniwan pa ni Luis si Ina. Kung nasaan siya magpunta ay daladala niya ang bata. Umabot na rin sa punto na katabi na niya itong matulog. Dahil sila sabi ng bata na binubuksan daw ni Kuya Rico ang kwarto niya tuwing gabi. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Habang natutulog sila, nagising si Luis nang bigla siyang mamilipit sa sakit. Kinagat ang braso niya ng napakatalas ng ngipin, kaya kagad itong nagising. Pagkakita niya ay si Ina ang kumagat sa kanya. Kanina pa kita ginigising, kuya. Buti naman at nagising ka na. Si Kuya Rico po, pumasok po dito kanina. Wika ng bata. Nagtataka si Luis dahil alam naman ng pamangkin na hindi siya nito kailangang kagatin. Dahil mabilis lamang itong magising.
Kaagad hinanap ni Luis si Kuya Rico. Ngunit pagtingin niya ay nakita niya itong natutulog sa kabilang kwarto. Kinabukasan, narinig niya ang pagsigaw ng pamangkin. Dali-dali niya itong pinuntahan at dinala sa klinika. Ngunit wika ng tagagamot na wala namang problema ang bata. Nang gabing yun, muli na namang sumisigaw ang bata at namimilipit sa sakit. Kaagad niyang hinanap si Kuya Rico at makalipas ang ilang sandali ay natuntunan niya kung nasaan ito. Nasa liblib na parte ito ng gubat. Nagsasalita ng napakabilis at lingwaheng hindi pamilyar sa kanya. Kaagad niya itong nilapitan upang manghingi ng tulong. Pero napaatras siya nang makitang nakatirik ang mga mata nito na tila sinasapian. Bumalik si Luis sa loob ng tahanan at hinanap ang pamangkin. Muli niya itong dinala sa klinika ngunit ang sabi ng tagagamot na walang problema ang bata. Bagamat nababahala siya sa mga pangyayari, nawala naman ito sa isip niya nang lumipas ang ilang araw. Nawala ng masamang nararamdaman ito. Pwera na lamang kay Kuya Rico. Kinumpranta na niya ang kuya kung meron itong ginagawa o binabalak gawing masama sa pamangkin. Huwag na itong ituloy pa at umalis na lamang siya. O ipapapulis na niya ito. Pinaliwanag naman ni Kuya Rico na wala siyang ginagawang masama sa bata. Hindi lang talaga ito sanay na meron na silang bagong kasama sa bahay. Mas naging mahigpit sa pagbabantay si Luis sa kinikilos ng Kuya Rico. Kahit na gustuhin na lang niyang paalisin ito ay hindi pwede. Dahil bahay ito ng mga magulang nila. At wala pa naman itong ginagawang masama. Isang gabi, umatake na naman ang pamimilipit sa sakit ni Ina. Nang sinakay ni Luis ang pamangkin sa tricycle, kaagad siyang tinulak ni Kuya Rico. Laking gulat ng binata sa nangyari. Ano bang ginagawa mo, kuya? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong ni Luis. Ngunit hindi na ito pinansin ni Kuya Rico. Naglabas siya ng maliit na aklat. Muli nagsalita ng kakaibang lengguwahe si Kuya Rico. Mabilis ang pagsasalita nito at kalaunan. Nakita niyang tumitirik na naman ang mga mata. Napapasigaw ng napakalakas si Ina at nagwawala ito sa loob ng tricycle. Pinapatigil niya sa pagsasalita si Kuya Rico upang tulungan siya kay Ina. Ngunit hindi ito tumitigil at nagpatuloy lamang sa pagsasalita. Unti-unting lumalabas ang mga itim na marka sa balat ni Ina hanggang sa tuluyan na itong umitim. Naging pula ang mga mata nito at unti-unting lumabas ang sungay sa noo. Hindi tumitigil sa pagsigaw si Ina. Hanggang sa yung dating bata, tuluyan na itong nagbago ng anyo. Hindi makapaniwala si Luis sa nakikita. Tumigil na sa pagdarasal si Kuya Rico at pinaliwanag niya ang mga nangyari. Nung unang pagkakita ko pa lamang sa tinuturing mong pamangkin, alam ko kagad na hindi ito tao. Sa ilang taong nawala ko, nakaengkwentro ako ng iba't ibang nilalang kaya alam ko kung paano sila kontrahin. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kung sinabi ko sa iyo ito noon pa. Kaya hinintay kong lumabas ang tunay na anyo ng nilalang para ikaw mismo ang makakita. Pagpapaliwanag ni Kuya Rico. Hindi alam ni Luis kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin. Nanatili sa anyo ang nilalang at tumakbo ito. Hinabol ni Kuya Rico ang elemento at naiwan si Luis. Nabigla pa rin siya sa mga pangyayari.
Lumipas ang ilang sandali at bumalik na si Luis sa sarili. Kaagad niyang hinanap ang kuya at makalipas ng ilang oras, natagpuan na niya ito. Lumayo ka. Huwag kang lalapit, Luis. Ako na ang bahala dito. Umuwi ka na lang. Wika ni Kuya Rico. Nagpatuloy lang ito sa pagdarasal. Naglabas ng kung ano-anong mga gamit si Kuya Rico. Tila mga agimat ito at tinignan muli ni Kuya Rico si Luis. Sinasabi ng mga mata nito na umalis na siya at wag nang babalik. Bagamat nag-aalangan si Luis, sinunod na lamang niya ang wika ng kapatid. Rinig niya pa rin ang laban ng dalawa. Kahit nagustuhin man niyang tulungan ang kapatid, hindi naman niya alam kung ano ang gagawin at magiging sagaba lamang siya sa kuya. Ilang minuto si Luis palakad-lakad sa loob ng tahanan sa pag-aalala. Nananalangin ito na ligtas na makabalik ang kuya. Hanggang sa lumipas ang buong gabi, hindi na niya nakita ang mga ito. Pagdating na madaling araw, lumabas na si Luis upang hanapin ang kuya ngunit hindi na niya ito nahagilap. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay, ngunit hindi rin nila alam kung saan ito nagpunta. Dahil malalayo ang mga bahay sa bayan, kaunti lamang ang nakarinig ng kumusyon nung gabi. Lumipas pa ang isang linggo, hanggang sa naging buwan. Hindi na talaga bumalik pa ang kuya. Napag-isipan niyang ligpitin ang mga gamit nito. Hindi na kaya ni Luis ang mga nangyari sa kanyang buhay. Nawala na ang mga magulang. Sumunod ang ate. At ang itinuring niyang pamangkin ay hindi pala talaga pamangkin at ngayon ang kuya naman niya ang nawawala. Gusto na niyang magsimula muli at ayaw niyang magkaroon ng alaala sa mga nawala sa kanya. Habang nililigpit ni Luis ang mga gamit ng kuya, merong nalaglag na aklat. Nang pinulot niya ito ay nalaglag ang isang nakatuping papel. Tinignan muna ni Luis ang aklat at nakita niya ang mga litrato ng kuya, kasama ang grupo ng mga tao. Nakita niyang kulto pala ang sinalihan nito. Liligpitin na sana ito ng binata nang makita niya ang pangalan sa papel na nakatupi. Para kay Luis. Kung nababasa mo ito ngayon, ang ibig sabihin ay nawala na ako. Maaaring daladala ko na ang nilalang at binabantayan ko ito hanggang sa makahanap ako ng paraan upang tuluyan itong mamatay. O kaya naman namatay na ako para mamatay din ang nilalang. Kung alin man ang nangyari, ang mahalaga ay wag mo na akong hahanapin pa. Kung ayaw mong malagay sa alanganin ang buhay mo. At bago ko tuluyang mawala sa buhay mo, gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Sumali ako sa isang kulto noon pero nung nalaman ko na mali ang ginagawa nila, sinubukan ko kagad umalis. Ngunit binantaan nila ang buhay ko at mga buhay nyo. Kaya napilitan akong makilahok sa mga ginagawa nila kahit na alam kong mali. Habang buhay kong daladala ang konsensya sa mga nagawa ko. Pero ang pinakamalalang nagawa ko na gusto kong malaman mo. Ako ang bumangga kila Mercy at Ina. Nalaman ko kagad na hindi si Ina ang batang inaalagaan mo. Dahil naroon ako nung dineklarang patay na sila Mercy at Ina. Alam kong hindi mo ko mapapatawad. Ngunit ang mahalaga sa akin, malaman mo ang lahat ng tunay na nangyari.
Paalam, aking kapatid. Ito ang laman ng liham ni Kuya Rico. Maraming mga bagay na gumugulo sa isipan ni Luis na mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa napagpasyahan ng binata na umalis na lamang talaga sa tahanang yon. Pinagpatuloy niya ang buhay sa ibang lugar. Pilit kinalimutan ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya. Masakit man ang mga karanasan. Tinanggap na lamang niya na nag-iisa na lamang ito sa buhay. Hanggang sa nakakilala si Luis ng isang babae. Doon nagsimulang magbago ang lahat para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ito ng sariling pamilya. Itinatak niya sa sarili na aalagaan ang mga ito ng buong buhay. Ngunit magpasa hanggang ngayon. Tinatanong pa rin niya ang sarili kung ano na nga ba ang tunay na nangyari kay Kuya Rico. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jacinto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Napapaligiran ng mga ilog ang bayan nila Jacinto. Kaya naman naging mahalagang trabaho ang isang bangkero. Isa na si Jacinto sa mga ilang namuhunan ng bangka. Mabilis namang nabawi ang puhunan. Sa dami ng nangangailangang magpahatid at sundo sa kanilang mga tahanan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagsialisan ang mga residente sa bayan upang manirahan sa syudad. Dahil mas maraming oportunidad na magandang trabaho doon. Kaya kalaunan, iilan na lamang ang bilang ng mga residente sa bayan. Karamihan ay matatanda na dahil mas gusto nilang manirahan sa payapang lugar. Kahit simple lamang ang pamumuhay. Kung siniswerte ay minsan meron siyang isa o dalawang pasahero sa isang araw. Ngunit madalas ay wala. Wala namang pamilyang binubuhay si Jacinto kaya sapat naman ang paminsan-minsang pasahero upang matustusan ang pangkain sa araw-araw. Habang tumatagal, unti-unti nang nararamdaman ni Jacinto ang bigat ng sitwasyon. Hindi kilala ng binata ang tunay na mga magulang. Inampon lamang siya ng isang matanda na nagmahal at nag-alaga sa kanya ng lubos. Ngunit dumating ang araw na nawala na ito. Kaya naman nagsumikap siya sa pagtatrabaho. Ngunit sa sobrang pagtuon ng pansin ni Jacinto sa trabaho, hindi na niya naisipang magkaroon ng sariling pamilya. Nakagawa man siya ng mga kaibigan noon. Lahat naman ng mga ito ay nagsilipatan na sa syudad. Naiwan si Jacinto sa probinsya, kasama ang iilan sa mga residente doon na hindi naman niya makausap. Unti-unting nabalot ng kalungkutan at ganap na pagkabukod ang buhay ni Jacinto. Hanggang sa lumipas ang taon na tumanda na ito. Ilang beses na niyang gustong mamayapa dahil wala namang silbi ang buhay. Wala naman siyang pamilyang bubuhayin o malulungkot sa pagkawala niya. Hindi na rin naman siya gaanong kailangan bilang isang bangkero. Iilan na lamang naman ang residente sa bayan. Hindi na nakatayo ang mga tahanan nila sa kabilang parte ng ilog. Isang gabi habang naglalayag si Jacinto, pinagmasdan niya ang kapayapaan ng ilog. Naisipan na kung sakaling dumating na ang oras niya, hindi naman na ito masama. Nais na sana niyang tumalon sa ilog upang maging parte siya nito. Ngunit natigil ang binabalak nang biglang nakarinig siya ng batang humihingi ng saklolo.
Kagad itong tumingin sa direksyon na pinagmumula ng ingay. Nakita nga niya ang isang batang tumatakbo papunta sa kanya. Sira-sira ang damit at magulo ang buhok. Nakita niyang meron itong mga galos at tumutulong dugo sa katawan. Kagad niyang sinagwan ang bangka papunta sa lupa at tinulungan ng bata. Pagkarating niya sa lugar, kagad niya itong tinanong kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi ito nagsasalita. Laking gulat niya nang makita ang humahabol sa bata. Isang nilalang na nakapormang parang hayop. Mahaba ang 4 na paa nito at mistulang gagamba na may iba't ibang halo ng hayop. Napakaitim ng nilalang at napakasangsang din ng amoy. Dahan-dahang lumalayo ang bangka sa lupa at kagad itong hinabol ni Jacinto, dala-dala ang bata. Habang tumatakbo, nakita niyang bumukas ang bibig nito at napatigil. Nakita niya ang hilera ng pagkahaba-haba. Doon lang din niya napansin na napakahaba ng mga daliri at kuko nito. Hindi alam ni Jacinto kung ano ang nilalang na yon. Meron na siyang mga engkwentrong nilalang at elemento noon. Ngunit ito ang kauna-unahang beses na nakakita siya ng katulad ng nilalang na yon. Dahil dito ay naisip niyang maaaring isa itong uri ng aswang. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Jacinto nang dahan-dahan nito silang sinusundan. Kagad siyang tumakbo muli papunta sa bangka. Patuloy sa paghabol ang nilalang at natataranta na si Jacinto. Kagad niyang hinagis ang bata upang makasakay sa bangka. Ngunit nahila siya ng nilalang. Bago tuluyang mahatak ay nagawa niyang itulak ang bangka upang mailigtas ang bata. Bagamat kaharap na niya ang kamatayan, hindi na nakakaramdam ng kahit anong takot si Jacinto. Gusto na rin naman niyang magpahinga at kahit papano ay hindi siya namatay sa wala. Namatay ito sa pagtulong sa iba. Nagulat siya nang biglang may tumamang malaking bato sa ulo ng nilalang. Kagad tumayo si Jacinto at tinignan ang pinagmulan nito. Binalikan siya ng bata. Kagad silang tumakbo papunta sa bangka, ngunit bago pa sila tuluyang umalis, naabutan sila ng nilalang. Pagkasakay ni Jacinto sa bangka ay nakita niya ang nilalang na merong daladalang kamay ng tao. Kagad niyang tinignan ang batang kasama, ngunit kumpleto pa naman ang kamay nito. Dahan-dahan niyang inangat ang mga kamay at doon lamang nakita na wala na ang kaliwang kamay niya. Kagad sinabuyan ng bata ng tubig ang nilalang. Lumika ito ng ingay na tila nasaktan. Umalis na ang nilalang, dala ang kamay ni Jacinto. Naglayag na rin ang dalawa paalis. Habang nasa gitna ng ilog, tinignan niya ng mabuti ang batang sakay-sakay niya. Nakita niya ang kaawa-awang kalagayan nito at tinanong kagad kung nasaan ang pamilya. Wala na po akong pamilya. Iniwan na po ako ng mga magulang ko eh. Wika ng bata. Naawa si Jacinto at dinala niya ito sa tahanan. Doon niya ginamot ang bata at pinakain. Ginamot na rin niya ang nawawalang kamay at kalaunan. Naging pangalawang magulang na si Jacinto sa inabando ng bata. Napag-alaman niyang inabando na talaga ng mga magulang ang batang yon. Ang kwento nito, isang araw ay nagising na lamang ang bata sa tahanan. Nawala na ang mga gamit nila, pati na rin ang mga magulang. Ilang araw niya silang hinanap, ngunit hindi na sila muli pang nagpakita.
Napag-alaman ng bata sa kapitbahay na lumuwas na daw ang mga ito. Papuntang syudad, ngunit hindi naman nila alam na iniwan ang batang mag-isa. Pinaliwanag ng mga magulang na merong nag-aalaga sa anak, kaya hindi na nangelam pa ang mga kapitbahay. Ilang araw gumala ang bata at hindi alam kung saan ang patutunguhan. Nang bigla siyang makakita ng isang matandang nangangailangan ng tulong. Kaagad niya itong nilapitan upang tulungan, ngunit napatigil siya nang makita niya ang pulang-pulang mga mata. Kaagad itong nagbago ng anyo. Doon na nagsimula ang pagtakbo niya para sa buhay. Nangako si Jacinto na tutulungan niya ang bata upang mahanap ang mga magulang. Ngunit ayaw na nitong makita ang mga magulang niyang umabandona sa kanya. Kaya napagpasyahan ng dalawa na kila Jacinto na lamang ito titira. Magsisilbing tagatulong o hindi kaya anak na rin, para maging katuwang sa buhay. Walang humpay ang pasasalamat ng bata kay Jacinto. Ngunit sa kaloob-looban niya, siya ang dapat magpasalamat sa bata. Binigyan siya nito ng rason upang mabuhay muli. Upang tumulong pa sa mga katulad nilang nakakalimutan na ng bayan. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin si Jacinto sa aswang. Kahit naputulan siya ng kamay, nagkaroon naman siya ng katuwang sa buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito: huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Kahit anong hirap at pasakit man ang dumating, maaaring may naghihintay pa din na magandang buhay sa hinaharap. Magsilbing aral sana sa atin ang naganap kay Jacinto. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.